Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoong nagsisimula ng maghari ng Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na pong may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kaharian ng Diyos. Ito ang pinag-uusapan sa Ebanghelyo ngayon at tinatanong ng mga Pariseo kay Jesus Nazareno, kailan ba magsisimula ang kaharian ng Diyos? Kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Sapagkat sa kanilang pagkakaunawa, ang kaharian ng Diyos ay darating sa wakas ng panahon upang sila, mga Hudyo, ay palayain, gawing makapangyarihan muli, iligtas ng Diyos. Opo, naniniwala din tayo sa wakas ng panahon, muling magbabalik ang Panginoon para itatag ang kaharian ng Diyos. Ngunit mga kapatid, nais ding ipaalala ni Jesus Nazareno na ang pagsisimula ng pagtatag ng kaharian ng Diyos ay hindi mangyayari sa dulo ng panahon. Ang simula ng pagtatag ng kaharian ng Diyos nangyayari na ngayon. Opo, ngayon. Papaano magsisimula ang pagtatag ng kaharian ng Diyos? Kung hinahayaan natin maghari ang Diyos sa atin. Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang lupain. Hindi ito isang bansa katulad ng kaharian ng Inglaterra o kung anumang lugar na may hari. Hindi tayo nag-aabang na tayo'y lilipat lang sa isang lugar. Sabi nga ni Papa Benedicto, 16, ang langit hindi lugar. Ang langit ay ang buhay na kaugnayan kay Jesus. Ang kaganapan ng ugnayan kay Jesus. At ang ugnayan kay Jesus, hindi mangyayari sa wakas. Ngayon pa lang,
Sinisikap na natin magkaroon ng ugnayan kay Jesus. Kung kaya nga't ngayon pa lang nangyayari na ang kaharian ng Diyos. Pag tayo'y nagsisimba, sinisikap natin maghari ang Diyos sa atin. Kaya nga tuwing Biyernes, lagi ko sinasabi sa mga deboto, pag nagsisimba tayo, buong-buo ang isip natin, puso natin sa misa. Hindi tayo nagnonobena, nagro-rosaryo o nagdadasal habang nagmimisa. Sapagkat pag nagmimisa tayo, hinahayaan nating maghari sa atin si Kristo. Hindi dasal natin, hindi isip natin. Kung hindi ang dasal ni Kristo, ang iniisip ni Kristo, ang pinapatuloy natin sa atin. Yun ang ibig sabihin na naghahari ang Diyos sa atin. Hindi tayo ang nasusunod kung hindi si Kristo. Kaya pag misa, si Kristo ang naggagabay sa atin. Hindi yung sinasabi natin, hindi yung dinadasal natin. Kaya sa labas, hindi yung gusto natin, hindi yung diskarte natin. Dahil kung tunay na naghahari si Kristo sa atin, nagpapaubaya tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya. Nagkakaroon siya ng puwang sa atin. Mapadasal sa simbahan, mapa sa mga desisyon sa buhay sa labas, hindi tayo ang nasusunod. Hindi tayo ang nagdidikta. Si Kristo. Yun ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. Kaya't ipagdasal natin sa misang ito, mga kapatid, tunay na maghari si Kristo sa atin. Sa isa pang linggo, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Madaling magpaskil ng larawan ni Kristong Hari. Madaling sabihing, Viva Cristo Rey. Pero ang tanong, tunay ba siyang nagahari sa buhay natin? Tunay ba siyang nasusunod sa buhay natin? Kung papaano nilarawan sa unang pagbasa, napakaganda. Ano ang karunungan? Ang diwa raw ng katarungan, matalino at banal, dalisay, walang material, malayang nakapagpaparoon at parino, malinis, nagtitiwala, at di maaring mapinsala. Inaanyayahan ko kayo, balikan nyo yung unang pagbasa. Napakayaman, napakaganda ng sinasabi tungkol sa karunungan. Mapagkawang gawa, mabait, hindi nababalisa. Ang taong may karunungan ay ang taong pinaghaharian ni Kristo. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa, maghari nawa. Kaya nga't mamaya dadasalin natin, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Kapag yan daw, araw-araw, nangyayari sa buhay natin, hindi na tayo kailangan mag-alala sa wakas ng panahon. Sapagkat pagdating ni Kristong Hari, matatagpuan natin, bahagi na pala tayo ng Kanyang kaharian.